Come Holy Spirit, samahan mong lingkod upang maging instrumento at daluyan ng iyong pagpapala. Sa mapagpalang araw po muli, Pebrero 21, taong 2024, welcome to Hold the Line. Brother Raldimones po nais magbahagi. At ang gospel po ngayon ay pumapatungkol sa istorya ni Propeta Jonas. At sa araw na to, pagbulayan natin, naging Jonas ako at magiging Jonas ako pagdating ng time. Sabi sa Lucas 11:29 hanggang 32, samantalang dumaragsa ang mga tao, sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilarawan ng nangyari kay Jonas. Sa gospel, kapatid, may pangalan na lumabas eh. Ang pangalan niya ay Jonas. At ito yung istorya ng isang propeta na kung saan sikat na sikat sa mga bata. At hanggang ngayon, idol kong istorya na to. Ano bang istorya na to? Balikan natin. At matatawag natin to, tayo to eh. Nagiging ganito tayo, naging ganito tayo, at pwede tayong maging pagdating ng time. Si Jonas daw po ay isang propeta na isang Israelites. Kinausap siya ng ating Panginoon. Sabi sa kanya, pumunta ka ng Ninive, pangaralan mo sila, sabi mo sa kanila, repent or magsisi at talikdan ng kanilang kasalanan. Noong nakaraan, di ba, yun yung gospel nung Sunday. Sabi ng ating Panginoon, magsisi at talikdan ang inyong mga kasalanan at maniwala sa mabuting balita. Ganito rin po ang instruction ng ating Panginoon. Ang sabi niya kay Jonas, punta ka doon sa Ninive. Sabihin mo doon sa mga taga Ninive, magsisi sila at talikdan ang kanilang mga kasalanan. Kaya lang ginawa na ito ni Propeta Jonas, imbis na mapunta ng Ninive, ang ginawa niya, sumakay siya ng barko, papunta ng Spain. Kanina ko lang napakinggan. Salamat sa isang pari natin dyan sa TV Maria na natuto ko. Yung pinuntahan daw po ni Propeta Jonas ay papunta ng Spain. Kumbaga, yung paninibe pa south, ang ginawa ni Jonas, papunta siya ng north. Ganon ang ginawa niyon. Bakit po kaya? Unang-una, masabi natin na si Propeta Jonas ay isang boy maktol. Bakit? Nagmamaktol siya sa ating Panginoon. Nagtatampo siya, or pwede natin sabihin na boy tampo. Bakit? Kasi po, kung bakit nagtatampo itong si Propeta Jonas, dahil kung babalikan po natin ang history ng mga taga-Israel sa kanang Ninive, magkaaway po itong bansa na to. Ang mga Ninevites at saka Israelites ay nagdidigmaan. Maraming napatay ng mga Hudyo ng mga panahon na yun. Ginahasa yung kanilang mga kababaihan at pinagsisira yung kanilang mga ari-arian. And this time, ang ating Panginoon ay nag-instruct, pumunta ka doon sa Ninive. Sabihin mo sa kanila na magsisi sila, talikdan ng kanilang mga kasalanan. Alam mo kapatid, hindi ba't parang si Propeta Jonas din tayo? Nagmamaktol, nagtatampo sa ating Panginoon? Lord, bakit yung tao na yun, ba't kailangan mo pang pagpalain? Lord, bakit yung tao na yun kailangan mo pang bigyan ng chance? Tarantado yun, salbahe yun, walang iya yun, Lord. Sinaktan niya ako, pinahirapan niya kami, madaming ginawang mali. Tapos this time, gusto mo puntahan ko para magsisi, para magbago? Abay, kung tayo nga naman si Propeta Jonas, baka ganun din ang gawin natin. Teka lang, Lord, ba't ako pupunta dyan? Hindi ko pupuntahan yan. Naging boy makasarili si Jonas nung time na yun. Kaya lang, magaling ang Diyos eh. Kahit ayaw mo doon sa kanyang plano, pero basta plano ng Diyos, hindi mo pwedeng tanggihan. Kaya ano nangyari ngayon? Nagkaroon ng matinding unos doon sa barko. At halos lumubog na yung barko. Kaya sabi nila, meron ditong tao na dahilan kung bakit tayo binabagyo ng Diyos. Alam mo ginawa na itong mga tao, nagpalabunutan sila. At lumabas ka doon sa palabunutan nila na si Jonas yung hinahanap o yung dahilan ng pagkakabagyo doon sa kanilang barko. Kaya ano ngayon na nangyari? Inihagis si Jonas doon sa dagat at nilunod siya nung malaking isda. Sabi doon sa mga istorya ng mga bata, balyena daw yung nakalunod. Pero ang sinabi lamang po sa Biblia is malaking isda. Big fish. At doon sa oras ng kanyang kadiliman,
At doon sa oras ng kanyang kalaliman, doon niya napagtanto at doon niya napag-isip na meron pala siyang purpose, na meron pala talagang ipagagawa sa kanya ang Diyos. At this time, napagbulayan niya, napag-isip-isip niya na nagkamali siya. Ito po yung kagandahan. Dahil itinalaga ng Diyos si Propeta Jonas, bagamat nagkamali siya, minarapat pa rin ng Diyos na siya ang gamitin. Hindi ba't nagiging ganito rin tayo madalas? Na sa oras ng kadiliman natin, sa oras ng deepest moment natin, na wala na tayong tatakbuhan, na wala na tayong pupuntahan, hindi ba't naaalala natin ng Diyos? Hindi ba't doon tayo nagsisimulang magsisi? Hindi ba't doon tayo nakakapagbulay-bulay? Yes, Lord, mali nga po pala ako. Yes, Lord, sablay nga po pala ako. Kaya, doon time na yon, kakausapin natin ng Diyos. Yes, Lord, I will follow you despite ng anuman ng aking nararamdaman. Yes, Lord, I will follow you even the trials come. Yes, I will follow you anuman ang haharapin ko. At doon nga sa istorya, after 3 days, laking gulat nito. Iniluwa ng malaking isda si Jonas doon mismo sa lugar ng Ninive. Ito ang mabigat. Kakapangaral ni Jonas, kaka-preach niya, bagamat sa umpisa maaring masama ang kanyang loob, maaring sa umpisa hindi siya masaya dahil nga may dinadala siya. Pero dahil doon sa pagpipreach niya, dahil doon sa pagpapahayag niya ng mabuting balita, there is a conversion. Naniwala ang mga tao sa kanyang pinapangaral. Kaya ang ginawa ng mga tao ng taga Ninive, magiging hari. Nagkaroon sila ng pag-aayunan, nagsuot sila ng sako at hindi sila kumain. Nagrepent sila at nagsisi sa ating Panginoon. And this time muling nagtampo po ang ating bida na si Jonas. Bakit po? Kasi ine-expect niya na hindi magsisisi ang mga taga Ninive. Para ano? Para parusahan ng Diyos. Para makaganti sila. Di ba't ganun din tayo madalas? Lord, tama lang sa tao na yan. Lord, hindi pa rin nagsisip. Parusahan natin yan, Lord. Lord, ayaw pa rin magbalik loob. Pahirapan mo yan, Lord. Pero, dahil dun nga sa kwento, itinalaga ng Diyos at naging instrumento at daluyan ng pagpapala itong si Jonas. Nagbago ang mga taga Ninive. Kapatid, ito yung paalala sa iyo ng Diyos. Bagamat mahina tayo, bagamat makasalanan tayo, bagamat wala tayong magagawa, bagamat meron tayong daladala, pero once God choose us, hindi tayo makakatanggi, hindi tayo makakaiwas. At kung inaakala natin na tayo walang magagawa, kapatid, nagkakamali ka, sapagkat kaya kang pabanalin ng Diyos, kaya kang gamitin ng Diyos. And this time, kapatid, pagpatuloy lang tayo at naniniwala tayo na ang bida natin sa kwento na sa bandang huli, magiging masaya siya. Bakit? Sapagkat maiintindihan niya, marirealize niya na siya pala'y napakapalad, na siya pala'y napaka-bless, sapagkat binigyan siya ng pagkakataon ng Diyos na maging instrumento at daluyan ng pagpapala. At ito ang huling paalala sa atin ng Panginoon. Magiging katulad din tayo ni Jonas. Despite ng ating kahapon, daratingan tayo, magpapasalamat tayo at sasabihin natin, Lord, maraming salamat sapagkat ginamit mo ang aking labi para maging instrumento ng daluyan ng kaligtasan. Lord, salamat sa aking isip sapagkat ginamit mo ito upang makapag-isip ng mabubuting bagay sa aking kapwa. Panginoon, salamat sa kamay na ito sapagkat ito yung naging daluyan at pinanggamit ko para makapagpagaling ng aking kapwa. Salamat, Lord, sa perang ipinagkaloob mo sa akin sapagkat ang pera na ito ang siyang ginamit ko upang makatulong at makaligtas ng ibang tao. Kapatid, tinatawag tayo ng Diyos. Yes, katulad tayo ni Propeta Jonas. Ano man ang iwas natin, pero pag pinili tayo ng Diyos, babalik ka doon sa destinasyon mo. Yes, katulad tayo ni Propeta Jonas na mayroong daladalang sama ng loob, minanakit. Pero alam natin na sa likod nung pagdating natin ng darkness moment, yung in our deepest moment, sa oras ng kadiliman at kalaliman, magiging katulad tayo ni Propeta Jonas. Malalaman natin na kasama tayo ng Diyos
na poprotektuhan tayo ng Diyos, na patuloy at patuloy tayong gagabayan. At pangatlo, bagamat ayaw mo, basta gusto ng Diyos, mangyayari at mangyari. Tulad ng kay Propeta Jonas, iniluwa siya doon na sa Ninive. At the fourth, kapatid, kaya kang gamitin ng Diyos. Maaring sa pagpipreach mo, maaring sa pagkikwento mo, maaring sa pagpapahayag mo ng istorya ng buhay mo, kung paano kang pinabanal, kung paano kang binago, kung paano kang dating makasalanan na ginagamit ka ngayon, na kung paanong dati kang walang iya, salbahe, punong-puno ng hinanakit, sama ng loob, punong-puno ng kasalanan at walang kabanalan, pero ginamit ka ng Diyos, sasabihin mo darating ang time, Lord, thank you. Lord, maraming salamat. At eto ako, handang maglingkod sa iyo. And I will serve you even the trials come. Kapatid, sa oras na to, di man po tayo maganda kumanta. Pero kakantahan kita at isa sa mga paborito natin na kanta. Sorry sa mga gusto ko lang ibigay sa inyo yung lyrics. Sabi doon sa kanta, we will serve the Lord even the trials come. None can separate us from the love of God. We are more than conqueror. No one can defeat us. We are the chosen generation. We are the Son of God. We will serve the Lord. 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 Yan po kapatid ang paalala sa atin ng Panginoon. Ano man ang mangyari, ano mang problema, ano mang trials na ibibigay sa iyo ng Diyos, ano man ang story ng buhay mo, magpatuloy ka lang sa paglilingkod sa ating Panginoon. Let's pray. In the Father, Son, the Holy Spirit. Amen. Lord, thank you for your message. Nakatulad kami ni Propeta Jonas na nagtatampo, nagagalit pag may pinagpapala ka, na may pinapatawad kang makasalanan. Lord, change our heart. Baguhin mo ang aming puso. Maging katulad mo ang puso namin. Upang nang sa ganun, sa bawat pagbabago, sa bawat pagbabalik, sa bawat na tumatalikdan sa kanyang kasalanan, nagsisi, matutuwa po kami. Lord, thank you na bagamat iwas kami ng iwas sa pagtawag mo, pero nandiyan ka pa rin at patuloy mo kaming ibinabalik sa iyong kubasan. Lord, tinataas namin ang mga kapatid namin na backslide, na nasa status ngayon ng stop, na may hinanakit sa community, na may tampo sama ng loob. Lord, ipuin mo po sila. Intindihin mo po sila sa oras na to, sapagkat naging ganito rin po kami. Nakaramdam din po kami ng tampo, hinanakit, sama ng loob sa aming mga kasamahan sa loob ng community. Pero sabi mo nga, walang imposible sa iyong kapangyarihan. Change our heart, Lord. Baguhin mo kami. At sa oras na to, Lord, tulad ng kanta, we will serve you, Lord. We will serve you even the trials come. We are more than conqueror, and no one can defeat us. We are the chosen generation. We are your son. Magpapatuloy kami, gamit ang iyong kapangyarihan. Magpapatuloy kami, gamit ang iyong salita. Magpapatuloy kami, gamit ang iyong pangalan. Ang dakilang pangalang Jesus na taga Nazaret. Muli-muli po, sa pangalang Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Muli-muli po, Police Chief Master Sergeant Brother Aldimones, mula po dito sa mga police station. Kapatid, kapit lang, tatag, at baka pwedeng balik ka na. Namimiss ka na namin sa community. Oo, ikaw kapatid, balik ka na sa community mo. Tinatawag ka ni Kristo. God bless.